Good morning, Norte. This is Dan Victoria of the FXA page, Norte Zone subgroup. So in this video, we will continue our journey doon sa ating previous lesson, which is the line art. So ngayon, we will proceed to the basic coloring. So later, you will learn how to color your line arts na. So open natin yung previous file natin. Okay? So this is the line art we produced doon sa paggamit ng ating reference image, which is this. Yeah, a reference image. So actually this is this is Coco Martin ata eh. Yeah, Coco Martin. Yeah, I'm sorry for the previous video. Mga sinabi ko na I claimed na ako to. Actually hindi ako yan. Sorry for that. Ito talaga ako. Ayan. Actually, that is me. Okay. So, anyways. Who cares? Now, how to begin the coloring? Okay. Unang-una, using pen tool. Okay. Lalagyan natin ng what you call base color, or ito yung pinakaunang coloring layer na ilalagay natin doon sa ating drawing. So in this type of line art, no, so ang malalagyan ko ng mga base color dito is yung mukha, yung coat, yung lips, at saka yung mata, no? Okay, so kung paano ba gawin yan? Okay, ito. Using pen tool, using shape option, we will trace again the face. So, eto ulit siguro yung medyo matrabaho na naman pagdating sa coloring kasi you need to trace all over again. Anyways, ganun talaga. Okay. Sinat medyo mabagal akong Okay. Yeah, you will notice the color is not a skin toned color. So, by default, yan kasi ang lumabas. Mamaya, palitan natin yan. Okay. Okay. Okay, so ilang pass ko na lang siya, yan. Kasi you will notice naman na yung ating line art ay kasama doon sa buhok, no, napaka-solid ng buhok. So kahit na ilang pass mo yan, matatakpan at matatakpan yan. Okay, so this is the skin color. This is colored red by default. Oops, may mga lumampa, may mga nakulangan dito. So let's select again the shape to, or pwede mong pangalanan yung layer mo. For example, this is the color of the skin. You can rename it to any name you want. You just double-click the label. Tapos pangalanan mo is skin color. There you go. Skin color. Gamit ako ng direct selection tool. Ayusin ko lang ito ng konti. Medyo nakakairita kasi kung minsan, no? Pag umaari pa yung aking pagka-OC, talagang ayoko makita ng mga dumi-dumi. Okay. Yan. So the color of the skin is medyo pale red, na medyo maroon or brown, no? Actually may mga kulay na ganyan, no? Ano bang kulay dapat talagang gamitin dito sa, for example, sa skin? So let's double click the layer or the color indicator of the layer para palitan ng kulay. Sa paggamit ng kulay, kung tutuusin, pwede lahat. No, pwede lahat. As in lahat ng mga kulay dyan. Green, blue. Basta alam mong ibagay. No, ibagay dun sa mga susunod na kulay mong gagamitin. Okay, so for example, we've used blue here. No? Gamit ka ng ibang kulay na kung saan mas, kumbaga, ma-adapt niya yung ibang kulay na gagamitin mo. Kasi kung minsan may mga gumagamit ng uncommon colors na masakit sa mata, may mga iba naman na, uy, okay pala to. Okay. Anyways, basic coloring tayo. So, pagdating sa skin, normally dito ako naglalagay sa may in between the colors of orange and red. Papuntang yellow. Dito. Yan. Tapos, using the color
picker here. Excuse. Yan, tataas-taas ko. This will determine kung medyo nandito sa bandang itaas, no, upper left part, light. So, here, medyo dark na. No? Okay na siguro yan. Or ganyan. Kasi pag ganyan, sobrang puti naman. This one. Yan. Yung pagka-orange na yan. Okay. So, that's my skin color. Next. Let's proceed doon sa the eyes. Yeah. You can zoom in and click tayo dito sa skin para paggawa ko ng another shape, mapupunta dun sa taas. Okay. So by default, again, it is colored. Yung dating kulay na ginamit natin, which is the skin tone, na may makapalitan yan mamaya. For the white part nung kabilang mata, using pen tool, mag-combine shapes na lang ako. Yan, like that. Para nasa isang layer lang sila, di ba? Okay, for some reason, may mga ibang gumagawa ng vexel art na gusto nilang masulyap-sulyapan yung kanilang mga, o yung reference image nila parate pag gumagawa, pag nagtitrace, pag nagkukulay, no, para siguro, para makita nila kung ano yung okay na ba o hindi ba, no? In this situation, kailangan pa nating i-hide lahat para makita yung ating reference image. Imagine we've produced 20 layers, so you need to hide all the 20 layers one at a time, ganun, para makita lang yung background. So ganito, may trick dyan. May mga ibang ginagawa nila, dinoduplicate nila yung background layer, so right click on it, duplicate layer, or Control J, as in jar. Okay, so they put the duplicated copy doon sa ibabaw. Kumbaga, eto na lang, no, yung i-unhide nila. Okay? Which is handy, di ba? Okay lang. Okay yan. Okay, now, saan na tayo? Okay, for the color of the eyes, this colored orange, this colored tone. So, palitan natin yan by double-clicking the pangalan natin pala. Eyes. Yan. Double-click natin yung color indicator nung layer and then punta tayo sa, wag naman white na white. Siguro mga papunta doon ng color na may konting shade. Medyo dirty white siya, no? Ganyan or ganyan. No? Para mamaya, pwede siya lagyan ng, or mas maganda yung effect pagdating sa shading later. Okay? Now, for the lips. Okay, so paano ba yung color ng lips? Anyway, trace lang natin ulit. Okay. There you go. Discolored white. So, palitan natin ng... Oh, wait. There's a problem here. Ay, nako, naisama ko si Kwan. Naisama ko yung lips, sorry. Naisama ko yung lips dun sa mata. Okay. Dapat mag-new layer ka. Oh, I'm sorry for that. Sorry talaga. Okay. Okay. Parati na akong nag-undo, no? So, okay. Actually, nagpapatunay na ito ay live, no? At hindi ito scripted itong ating tutorial. No? May mga kamali ang nangyayari, may mga aberya kung minsan. Okay, parang ganyan, may nagtitext. Yan. Okay, so this is the lips. Rename that to lips. Pangalan ko na rin yung line art. Okay. Again, it is optional to rename your layers. Pero para lang mas maganda yung trabaho mo, mas malinis. Tandaan nyo, pag mas malinis ang gawa,
malinis yan. Okay, so for the lips, try natin ibang kulay, for example. Or, may mga ibang artist ganito, no? Ilalabas nila yung reference image, tapos pag i-double click nila yung, to change the color of the lips, i-double click nila, no? Ilalabas nila yung cursor nila, or gagamit sila ng tinatawag na eyedropper tool, wherein they will click the color here, sa labas, makikita mo sa loob, ito yung kulay na ginamit dyan. Ang problema nga lang kasi, pag gumamit ka ng eyedropper, for example, dito sa lips ni Coco Martin, no? Ang daming shade ng, let's say, red yan, hindi lang 2, 3, marami yan. Kaya kung mapapansin mo, if I use here, kung saan napupunta yung cursor, dito medyo dark, dito medyo brown na siya, dito medyo red pa din, no? Okay, so, which is kung minsan napakahirap mag-decide kung anong kulay ang gagamitin, no? Okay. Okay mo? O, yan yung sa may lips niya. So, okay naman. Pero kadalasan ang ginagawa ko, nag-iimbento na lang ako ng kulay na bagay dito. Anyway, mapapractice nyo naman yun. Okay, we have the color of the skin tone, the eyes. Next, last, dun sa may coat natin. Ayan. Okay. So, pag nakuha mo yung shape dito sa gilid, siguro, kahit lumampas-lampas na yan, no? Oh, yeah, nakita siya, medyo marumi, pero may gagawin kayo dyan mamaya. Okay, let's close our, yeah, like that. Lagyan mo lang itong shape 1 or the coat color doon sa ilalim ng skin color para hindi mo makita yung sobra, di ba? Coat. There you go. Now, for the coat, pwede ka maglaro ng kulay, pwedeng kahit hindi black, pero kung gusto mo mag-prefer doon sa picture, doon sa ating reference image, palitan mo ng ng black or medyo gray black, something like that. Okay. Gusto mo maglaro, gawin mong pink, yellow. Okay, so we have our line art color. Yan na, nakulay na siya. Okay, so yun muna guys. So, para doon sa susunod na tutorial, na next tutorial, we will do some basic shading. Okay? So, yun muna sa ngayon. Practice. No? Okay? So, thank you and have a good day.